Mapagpalang umaga sa atin lahat, mga kapatid. Kami po ay nandito ngayon sa inyo upang iparating sa inyo ang kabutihan na pinagkaloob ng Diyos sa atin. At maraming salamat sa oras na iyong ilaan sa amin upang pakinggan ang mga salita ng Diyos na ito ay nabibigay sa atin ng buhay upang tayo ay maligtas. At maraming salamat sa mga kapatid na mayroon din kaming mga kasama dito upang magkakaisa kami sa mga gawain. At kami po ay isang Christian born again, in time evangelical born again Christian. At mayroon po kaming pastor, na si Pastor Jerry. Nagmumula pa po siya sa Cagayan, Mindanao at Luzon upang magbabahagi sa inyo upang magbabagi sa lahat ng mga banal na salita upang ang mga naligaw ng landas ay makapagbalik loob upang hindi din sila mapapahamak. At siya po ay si Pastor Evangelist J.D. Pilioton at mayroon po kaming kasama si Mr. Merlin. Marami po kami dito upang magbahagi ng salita ng Diyos. At sabi, ang tema natin ngayon ay ang Panginoong Diyos ay nagpapatuloy at tapat sa kanya mga pangako. Ano bang mga pangako ng Diyos? Ang lahat ng mga sumusunod sa kanya, nagtitiwala sa kanya at may takot sa kanya, patuloy itong ginagabayan ng Diyos at hindi mapapahamak, lalo na sa mga panahon, sa mga huling araw, na lumabas na po ang lahat ng mga palatandaan. Dahil ayon sa Biblia, lalabas na mga palatandaan kung malapit ng pagbalik ng Diyos upang kukunin ang mga lahat ng kanyang mga pinili. At sino ang mga pinili ng Diyos? Ito ang mga tapat sa Kanya, may takot sa Kanya, at kahit mag-isa, patuloy pa rin na may takot at hindi gumagawa ng kasalanan. At sabi ng Diyos sa Joshua 1:9, Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta, at walang nakatakot sa atin kahit mag-isa man lang tayo o sa ilalim man tayo ng lupa o saan man tayong alup-alup. Kung tayo lang mag-isa at may takot tayo sa Diyos, hindi tayo gumagawa ng kamalian. Halimbawa, nanonood ang uso ngayon, may mga cellphone ng mga tao. Ang ginagawa nila, nanonood ng mga kalasuan sa cellphone, at ito ay patibong ni Satanas at para sila ay mapupunta sa impyerno. Anong nakalagay sa Pahayag 20:15, ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, tatapon sa lawa ng apoy. Kaya mga kapatid, kahit sabihin ninyo na nagbait-baitan tayo sa harapan ng maraming tao, pero wala nakatago sa atin sa mata ng Diyos, dahil ang Diyos, siya ay Espiritu. Kahit saan tayo nakikita niya dahil 24 oras siyang gising at nagmamasid sa atin sa bawat ginagawa natin. At pagdating ng araw, tayo ay harap sa harapan ng Diyos at isusulit natin ang lahat ng ating mga ginagawa. At hindi totoo na panalangin kung mamatay tayo, panalangin lang tayo sa ating mga kapwa at ating mga kakilala upang maligtas tayo, mapunta tayo sa langit. Hindi, mga kapatid, dahil tayo mismo ang harap sa harapan ng Diyos upang isusulit ang lahat ng mga ginagawa natin, mabuti man o masama. Ang impyerno, ito ay ginagawa para kay Satanas. Ngunit si Satanas gusto niya na ang mga tao makasama niya sa impyerno. At kaya nga ang may mga pinadala ang Diyos upang ang mga taong naligaw ng landas, hindi pa nakakilala sa Diyos, upang makamtan nila ang pangako ng Diyos na makapasok sa kaharian niya. Ito ang mga inutusan ng Diyos sa mga banal na mga pastor, mga evangelist, mga teachers, na ito ay nagbabahagi ng salita na nagmumula lang sa Bible at walang dagdag, walang nakahalong gawa-gawa ng mga salita, upang ito ang utos ng Diyos na ibahagi ang salita ng Diyos ng libre na kahit ano, walang bayad, dahil ang kaligtasan ng Diyos ay libre. Kaya mga kapatid, pinalalahanan lang tayo ng Diyos dahil malapit na ang kanyang muling pagbabalik na magbagong buhay na tayo upang hindi tayo mapapunta sa impyerno, hindi tayo mapapahama, kasi ang Diyos, mahal tayong lahat. At kaya nga lagi tayong pinapaalalahanan upang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos, at habang may buhay pa tayo, pwede pa tayong magbalik loob. Paano tayo magbalik loob? Tanggapin natin ang Diyos na ating tagapagligtas. Siya ang katotohanan, ang buhay at ang daan.
at wala makakapunta sa Panginoong Diyos, kundi sa pamagitan kay Jesus Christ. Sino ba si Jesus Christ? Ito ay espiritu na siya pumasok sa katawang tao upang tayo ay maligtas sa lahat ng ating kasalanan. Kaya ang Diyos, si Lord Jesus Christ, tinitiis niya ang mga sakit, mga paghihirap, at kahit pinapahirapan siya, dinodura, tinatadyakan, hindi siya nagrereklamo. Bakit? Para tayo ay maligtas sa lahat ng ating kasalanan at bayad na tayo. Binili na tayo ng banal na dugo ng Diyos. Kaya sana, mga kapatid, huwag nating hayaan na matukso tayo sa mga bulong-bulong ni Satanas na hindi naman totoo yan, mga kwento-kwento lang yan. Mga kapatid, yan ay totoo at lahat ng binabahagi namin sa inyo, ito ay nagmumula sa Biblia dahil ang Biblia, ito ang salita ng Diyos upang tayo ay maligtas at kailangan lang natin, kung gusto natin makilala ang Diyos, basahin natin ang Biblia dahil doon nakasalalay ang mga buhay natin na ating kaligtasan upang makilala din natin ang Diyos, upang makamtan natin ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan sa nagtitiwala at sa nagbagong buhay at na may takot sa Diyos at kilalanin natin siya dahil siya ay tapat sa kanyang mga pangako at mahal niya ang lahat ng umaasa sa Kanya at nananalig sa Kanya kahit ano mga pagsubok sa buhay natin, kaya nating lagpasan ito dahil ang lahat sinusubok ng Diyos at walang sino mang tao na hindi sinusubok dahil ito ay nagpapapatatag sa atin at kailangan natin ang tulong ng Diyos, mananalangin tayo at kahit anong problema yan, kayang ibigay ng Diyos sa atin. Ang importante, unahin natin ang Diyos dahil ang sabi nga ng Diyos, ang lahat ng mga bagay ang Kanya lang idadagdag kung siya ay unahin natin. Magugulat na lang tayo na isang araw, ang ating mga pangarap, bigla na lang binuhos ni Lord sa atin. Kaya kailangan lang natin na magtiwala sa Diyos dahil ang Diyos, siya ay hindi nagpapaya dahil mula pa naman na wala pang mga tao, wala pang mundo, mayroon ng Diyos. Kaya ang buhay natin ay bigay lang na ito ng Diyos at kahit anong oras, kaya niya itong bawiin. Kaya habang may buhay pa tayo, hilingin natin na makilala natin siya. Napakabuti ang Diyos sa mga buhay natin kung ito ay ating makilala. Huwag tayong paniwala dyan sa mga kwento-kwento o mga tradisyon dahil ang tradisyon yan na nakakasira sa buhay natin ay ito, galing pa to sa aking mga lula, mga lulo, kaya hindi talaga pwedeng umalis ito. Dito na ako magpakamatay. Marami kami narinig na mga ganyan, kaya mga kapatid, hindi yan totoo, mga kwento-kwento lang yan at gawa ng tao dahil ang tao, ganun lang talaga. Pag ayaw nilang maniniwala sa katotohanan, gumagawa sila ng mga kwento at si Satanas naman, sige, pagpatuloy mo yan. Pero wag kayong makinig sa mga bulong-bulong ni Satanas dahil si Satanas, pagdating ng araw ay mapupunta siya yung hari sa impyerno, mga kapatid. Kaya yung mahilig manonood ng mga kalaswaan, mga mandurugos, o ano pa man ang ginagawa, mga nagsusugal, naglalasing. Mga kapatid, ang sabi ng Diyos, hindi yan makakapasok sa karyan ng Diyos. Kaya may oras pa tayong magbago, mga kapatid. At mga kapatid, kailangan nyo lang magtiwala sa ating Panginoong Diyos na si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Sino ba si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ? Ito ay salitang Hebro na ang ibig sabihin, Jesus Christ. Siya yung ating tagapagligtas. At kung tatanggapin natin siya, walang imposible, mga kapatid, habang may buhay pa tayo. Kami dati din kami makasalanan at sa biyaya ng Diyos kami ay binago at kami pagbahagi na rin ng salita ng Diyos dahil ayaw din namin na mga kapatid namin o mga kaibigan namin o kayo na mapunta sa impyerno dahil nalaman namin ang katotohanan sa biyaya ng Diyos. Kaya binabahagi namin ito sa inyo na libre, na lumapit na kayo sa ating Panginoong Diyos. Diyos na buhay dahil siya ay Espiritu, hindi siya na natin nakikita. Kaya kung may mga Diyos-Diyosan kayo na nakikita ninyo at lalo pang hindi gumagalaw, nako, wag na kayong maniniwala yan, mga kapatid. Kaya ang Diyos, ang sabi sa Biblia, ang Diyos ay Espiritu at sambahin natin siya sa Espiritu, hindi ang mga gawa ng tao. Dahil ang Diyos ay mapanibughoy. Ang sabi nga sa Exodo 23, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Kaya mga kapatid,
Dahil ako ang Diyos mong mapanibuguin. Kaya kung magsimba tayo, marami tayong Diyos-Diyosa, na 10 ang Diyos natin. Nako, malalo magagalit ang Diyos kasi sabi niya gusto niya siya lang sambahin ang Diyos na buhay. Ang ating mga mga Diyos-Diyosan sa bahay ay hindi gumagalaw. Paano ba kayo iligtas niyan? Kaya wag kayong magalit mga kapatid. Nagsabi lang po kami ng katotohanan dahil ang Diyos, gusto ng Diyos na buhay ang sambahin natin, hindi yung mga Diyos-Diyosa natin na nakalagay dyan sa mga bahay, nilalagyan pa ng mga bulaklak o ano-ano pa man. Kaya hindi yan nakakatulong at lalong magagalit ang Diyos sa atin. Pagdating ng araw, doon nyo lang malalaman na kung patay na kayo, kung magsusulat na kayo sa harapan ng Diyos. Kaya habang may panahon pa mga kapatid, huwag tayo magpabingi-bingihan, buksan na natin ating puso at isipan upang tanggapin natin ang Diyos na buhay na nandun, nasa langit o saan man siyang lugar nakakarating. Dahil ang sabi nga sa Mateo 18:20, saan may 2 o 3 kakatipon, naroon ako kasama nila. Yan ang sabi ng Diyos. Kaya ang Diyos ay kahit saan natin makikita, lalo nang naninirahan siya sa ating mga puso dahil ang ating puso ay templo ng Diyos. Kaya linisin natin palaging ating mga puso. Huwag tayong magkunwari sa maraming tao na magbait-baitan tayo, tumulong tayo sa mga mahirap kunwari, pero pakitang tao lang, magbigay tayo ng tulong sa mga mahirap. Kailangan pa ng picture-picture para makita sa mga tao, ito, sobrang bait ito, ang dami na tulungan, pero sa puso niya hindi lang po, libre lang po. Salamat po, sister. Libre lang po ang aming pagbahagi ng salita ng Diyos. Thank you po, God bless. Okay, mga kapatid, ganun po ang Diyos. Mayroon pa mga tao na nakikita ng Diyos ang ating mga puso. Kasi nga, bakit? Siyang lumikha sa atin. At sabi nga ng Diyos, bawat hibla ng ating mga buhok bilang niya. Kaya ang ating mga puso, ang ating mga gawa, makatago sa Kanya. Hindi. Dahil simula pang nandun tayo sa sinapupunan ng Diyos, kilala na niya tayo at alam na niya kung ano ang pangalan natin o kailan tayo ipapanganak at kailan na niya tayo babawian ng buhay, mga kapatid. Ganon ang Diyos. Kaya sabi na wala man ang Diyos dito, hindi ko nakikita. Magagawa na muna ako ng kalaswaan dito. Gagawa muna ako, manood muna ako ng mga kung ano-ano dyan sa cellphone, mga babae na sumasayaw-sayaw na sobrang sexy o tuwang-tuwa naman. Pero alam nyo ba, gawa ni Satanas yan para lalo kayong mapapalayo sa Diyos pagdating ng araw. Mapupunta kayo sa impyerno. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga patibong ni Satanas. Sana, mga kapatid, pag magbago na tayo dahil habang may oras pa. Kasi ang Panginoon, malapit na ang kanyang pagbabalik. Yan ang nakalagay sa Biblia. Ang mga palatandaan, mga baha, lindol, gira sa ibang bansa, kahirapan, kung ano pa man, mga sakit, nakikita niyo nakaraang mga taon, may COVID virus na nauso at mayroon pang mga darating. Yan ay nakalagay sa Biblia. At marami ng mga taong namamatay sa kahirapan. Yan din ang isang palatandaan. At nagkaroon na rin ng mga lugar, mga ilog o dagat na nagpupula. Lalo na yung buwan, kailan lang. Kung naranasan, nakikita ninyo, yan ay isang palatandaan na sa Biblia na malapit na ang pagkuha ng Diyos sa mga taong kanyang pinili. Ang mga maiwan, kawawa dahil mawawala na rin ang lahat ng mga pagkain. At sino ang kanilang kakainin? Ang kapwa nila tao. Kaya yan, hindi kami gumagawa ng kwento. Yan lang po ang nakalagay sa Biblia. At bawal po kami magdagdag, magbawas ng salita ng Diyos dahil kami ay paparusahan ng Diyos. Kaya lahat ng sinasabi namin, nagmumula ito sa Biblia, mga kapatid. Kaya kung paano niyo makilala ang Diyos, magbasa kayo ng Biblia. Libre lang yun kung wala naman kayong Biblia, mga kapatid. Mayroon din kaming YouTube channel sa Yahweh Ministry 102. At may mga praise and worship din kami, mga music, mga sayaw sa Yahweh Ministry 101, mga kapatid. At mayroon din Facebook, kung nais niyo pa makilala ang aming pastor, si Pastor Judy, ang Facebook account niya ay Church Ruach, mga kapatid. At sana pa nga kapatid, may natutunan kayo, may pulot kayong aral sa mga salita ng Diyos. At sana mga kapatid, pagdating ng araw, magkikita tayo sa kaharian ng Diyos. Maraming salamat mga kapatid. Ang biyaya ng Diyos mapa sa inyo. Amen.
Lord Yeshua, Mashiach, Jesus Christ. Panginoon, maraming salamat, Lord Jesus Christ, sa pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, na ginagabayan mo po kami, Panginoon, sa aming mga gawain, Lord, na magligtas, Panginoon, ng mga kaluluwa, Lord. Sana, Panginoon, ang mga tao dito, Lord, ay balik mo po sila, Panginoon, sa tamang landas, Lord, upang hindi sila maligaw ng landas at pagdating ng araw, Lord, ay magkasama-sama kami sa iyong kaharian. Huwag mong hayaan na si Satanas ang mananalo, Panginoon. Bagkus, Panginoon, masakin mo po ang mga plano ni Satanas, Panginoon, sa inyong mga anak, Lord, at patuloy mo sila, Panginoon, na baguhin, Panginoon, na hindi sila mapapahamag, Panginoon, at sa lahat din, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Bigyan mo po sila ng pagkakataon, Lord, na lumambot ang kanilang puso, Panginoon, at ikaw ang kanilang tanggapin, Panginoon, dahil tinubos mo na kami, Panginoon, sa iyong banal na dugo, Panginoon. At, Panginoon, huwag mo hayaan, Panginoon, na sila ay nakakawin ni Satanas, Panginoon, at ikaw ay nagpakamatay upang kami ay iligtas, Panginoon, upang kami ay hindi mapapahamak at hindi makuha ni Satanas, Panginoon. At protection mo po, Panginoon, ang lahat ng mga kapatid sa Church Maranatha, Church Emmanuel, Panginoon, na gumagawa sa iyong ubasan, Panginoon, lalo na po kay Pastor JD, Panginoon, na walang pagod, walang sawa, Panginoon, na gumagawa sa iyong ubasan, Panginoon. Patuloy mo po kami, Panginoon, bigyan ng lakas, karunungan, katalinuhan upang may bahagi namin sa mga tao, Panginoon, ng iyong kaharian, Panginoon, upang walang mapapahamak, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatid na kakisam sa mga gawain, Panginoon, na nandito palang, Panginoon. At nakikita mo po, Panginoon, kung sino-sino sila, Panginoon. At ang lugar na ito, Panginoon, ikaw po sana ang maghari, Lord. At ikaw pa mangliwanag sa kanilang mga buhay, Panginoon, at sa kanilang mga mahal sa buhay, Lord, na sila ay makapagbago, Panginoon, at tumaliko na sila sa mga kanilang mga kasalanan, Panginoon. At sa iyo lang namin binabalik ang mga lahat ng papurit, pasalamat sa iyong dakilang pangalan na si Yeshua, Mashiach, Jesus Christ. Amen.